So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, sumagot na po si PBBM. Nagbigay na po ng pahayag si PBBM regarding po dyan sa gentleman's agreement. So, sa hindi lang po kasi nakakaalam mga kababayan, siguro alam nyo naman na meron po kasi kumakalat na gentleman's agreement sa pagitan nga po ni Duterte at saka ni Xi Jinping. So, ang gentleman's agreement nga daw po na to ay hindi daw po magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. So medyo magulo po kasi ngayon kasi ang sabi po ni Panelo hindi totoo, ang sabi naman po ni Harry Roque totoo. So iba-iba po yung iba-iba po yung mga statement. Pero ang punto dito mga kababayan, hindi po kasi nanggaling yan kay Harry Roque nung una. Nagsimula po kasi lahat yan sa DFA. DFA po talaga nagbanggit niyan. At doon lang po nadulas na lang bigla si Harry Roque sa interview niya nga po kay Michael Pahatin at nabanggit niya. So nabanggit niya na, so kailangan niya ng panindigan yon, 'di ba? So regarding nga po diyan sa what they call this, sa gentleman's agreement, nagsalita na po si PBBM. At ako po talaga medyo nagulat sa sagot po ni PBBM dito. So ito basahin muna natin 'to, no? So ang sabi dito, ito balita ito ngayon lang Oh, alas 12. Alas 12 ng tanghali, updated April 10. Okay? Marcos horrified by Duterte's gentleman's agreement with China. Diba? Horrified, diba? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Wednesday said he was horrified by the supposed gentleman's agreement entered into by former President Rodrigo Duterte with the Chinese government regarding the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. So, ang sabi ni PBBM dito, no, ang sinasabi sa agreement na yan ay kinakailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo. Mahirap siguro sundan yang ganyang klaseng agreement, sabi nga po ni PBBM. So para mas maganda mga kababayan, meron po tayong video dito. Panoorin na lang po natin tong video . So ito mismo yung sagot po ni PBBM regarding nga po dyan sa gentleman's agreement na yan. Okay? Ito. Sir, your reaction na po on the supposed gentleman's agreement between your predecessor and China, do you believe that the supposed agreement, the gentleman's agreement on the West Philippine Sea, do you believe that the supposed agreement placed our national position at risk in the West Philippine Sea, and if so, should the former president be accountable for that? Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. Di ba mga kababayan? Malinaw ha. Sabi ni PBBM, tagal putulin ko lang para hindi tayo maka-copyright. So sabi ni PBBM, nung si PBBM po ay umupo bilang presidente, wala pong sinabi si Digong. So tinago ni Digong. Kasi mga kababayan, napaka-importante po na usapin yung West Philippine Sea na yan, especially po yung BRP Sierra Madre. Pero ang sabi nga po ni PBBM, wala daw pong sinabi si Digong. Parang ang ginawa ni Digong, di ba, may usapan kami ng China, bahala ka na sa buhay mo. Ganyan yung ginagawa ni Digong di ba? Sige, continue natin. So we're trying to really up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot Sabi ng isang opisyal na dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano pa talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan, na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. So, mahirap talaga sundan yon. So, mga kababayan, ayan po ang pinasok po ni Digong. Allegedly. Di ba sabi ni Harry Roque, ayan po yung pinasok ni Digong. Sumunod po si Digong sa gusto ng China na walang galawan. Kasi di ba ayan ang sinasabi ni Harry Roque. Ang kasunduan daw po ni Digong at ng China, walang galawan. Hindi magpapatayo ng
artificial island, hindi aayusin yung artificial island na ginawa ng China sa mismong teritoryo natin. Pero wag din daw po aayusin yung BRP Sierra Madre. Ayan nga po talagang gusto po ng China. Lumubog po ng kusa yung BRP Sierra Madre. At ayan po ang ginawa po ni Digong. Pumasok siya sa isang kasunduan na sobrang palpak at ngayon po si PBBM po ngayon ang gumagawa ng paraan. 'Di ba? Oh. So, ngayon malalaman natin kung totoo yung gentleman's agreement na yan kung magkakaroon po tayo ng probe sa Senate. Sa tingin ko, ayun po ang pinakamagandang hakbang para po malaman po natin yung katotohanan. At least doon, 'di ba? Kasi pag tinanong, kasi ganito yan, no? Ganito yan. Kapag yung mga secretaries lang po ni PBBM, yung magtatanong po kay Panelo or kay Harry Roque, pwede sila magsinungaling doon. 'Di ba? Pwede silang sumagot ng hindi totoo. Kasi nga, ano lang yun eh, parang usapin lang na formal yun eh. Pero kung ipapasok po natin ito sa inquiry ng Senado or ng Kongreso, under oath po sila doon. 'Di ba? Under oath po sila doon. Hindi sila pwede magsinungaling doon. Kaya para sa akin siguro mag-agree naman kayo, no? Kaya para sa akin mga kababayan, mas maganda na kung para malaman kung totoo ba talaga yung gentleman's agreement na yan, ipasok po natin sa Congress, sa House man yan or sa Senate. At least under oath yung mga tatanungin doon. 'Di ba? Agree ba kayo doon? Kasi kung ganyan lang na kunwari si Gibo yung magtatanong kay Harry Roque, pwede sila magsinungaling doon eh. Hindi naman sila under oath eh. Oh, sige, continue. Ay, mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something we still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik. Oh, ayan na. So ngayon mga kababayan, si Ambassador Wang nasa Beijing pa. So pagbalik, doon na po sila makukumprontahan. Kung totoo ba o hindi yung gentleman's agreement at kung ano ba yung napagkasunduan at kung sino ba yung kausap. Taka lang na kasi merong sinabi si JC Muste. Wala na sana si PBBM yung 20 pesos na bigas kasi yung utakils ng mga DD. Ito nga may nagko-comment pa ba dyan ng 20 pesos na bigas? Ito lang kung may nagko-comment pa dyan tungkol sa 20 pesos na bigas na pinangako, pahingi ako ng video. Pahingi ako ng statement ni PBBM na sinabi niya na pangako yung 20 pesos na bigas. 'Di ba? Ito pwede niyo pwede niyo i-cut, pwede niyo i-share sa mga social media account niyo. At actually pinost ko rin po 'yan sa Facebook ko. 'Di ba? Kung meron man kayong mapapakita sa akin na link, video man 'yan o statement ni PBBM na nangako siya ng 20 pesos na bigas ng eleksyon, sagot ko na po yung bigas ninyo kada buwan hanggang matapos yung termino ni PBBM. Isang kabang bigas kada buwan hanggang matapos yung termino ni PBBM. Ayan, yan. Magandang deal yan, di ba? Magandang deal yan. Pero kapag katangahan yung ibibigay nyo sa akin, kunwari, kayo, pumayag kayo sa DERCO at binigyan ninyo ako ng katangahan na ebidensya, di ba? Ang gawin ninyo, gumawa kayo ng video, tapos sabihin ninyo, isa akong tanga. Ayan maganda yan. Kasi sinisingil ninyo eh. Nasaan yung 20 pesos na bigas? O pahingi ako ng video na nangako siya ng 20 pesos na bigas. Sagot ko na po kada buwan 50 kilo na bigas ninyo hanggang matapos yung termino ni PBBM. Para matigil na yung putang ng yung putang ng 20 pesos na bigas na yan. Ayun nga yung sinasabi ko, maganda na yun, di ba? Naniningil kayo. Bibigay ko na sa inyo. Labas ninyo. Yan ang Kasi pinakita kasi nilang ebidensya kasi, yung statement ng PFP, yung Partido Federal ng Pilipinas. So, ayun po is yung, kumbaga ayun din po yung pakakaintindi ng PFP noong panahon na yon. Pangako din yon. So, nagkamaling PFP doon. So, ang hinihingi natin dito, yung mismo si PBBM yung nagsalita ng 20 pesos na bigas. Di ba?
Sige, continue. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino ba kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Yan, correct. Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Correct. Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about it? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag yun naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Oh, di ba? Pero mga kababayan, nakakapagtaka dito, no? Si Digong tahimik. Yung maingay yung mga alipores niya. Pero ang medyo nakakatuwa dito kay PBBM, 'di ba? Nakita natin kung paano mainis si PBBM. Actually, yung ganyang salita ni PBBM para sa akin, inis na siya diyan eh. inis na siya diyan eh. Pinipigilan niya lang eh. 'Di ba? Hindi katulad kapag si Digong, walang kwenta talaga eh kapag galit. 'Di ba? Putang ina kaagad yung sasabihin eh. 'Di ba? Ganun kaagad eh. Mumurahin niya kaagad, patayan kaagad ng gusto, pero si PBBM, ito na yung pinakainis niya. So, naiinis na si PBBM. Dito nakita nyo, di ba? On the point pa rin. Walang ad hominem, walang pangungutya, walang pagsisi. Di ba? Parang hindi niya sinisisi yung dating gobyerno. Wala nga eh. So, mas matakot kayo dyan. Tandaan ninyo. Mas nakakatakot yung ganyan. Oh. Kayo ba, naniniwala ba kayo na yung mga nangyayari dito kanila kay Kibuloy, kay Bantag, naniniwala ba kayo na walang alam si PBBM dyan? Ano sa inyo? Di ba? So ngayon mga kababayan, ang sinasabi ko nga po dito, ito. So ang gusto kasi ni PBBM malaman yung totoo. Di ba? O partida, saan na ba yun? Saan na ba yun? Saan ba yung comment? May na-comment eh. Saan na ba yun? Nawala tuloy. Ang bilis kasi. So ang comment, ganyan, si PBBM daw po, pag sumagot smart, di ba? Totoo naman yun. Actually, galit pa siya niyan. Partida pa, galit pa siya niyan. Di ba? So ngayon mga kababayan, no, ang sinasabi natin dito, ang gusto po kasi ni Presidente Bongbong Marcos is malaman yung katotohanan. So actually, malalaman po natin yung katotohanan dyan, tulad nga po na sinabi ko sa inyo, na sa pamamagitan nga po na pag-file nga po ng hearing in aid of legislation dyan po sa Senate. So ito nga po yung pinasa nga po ni Rizon Taveros nung April 24? Tama ba? April 2, no? Sorry. April 2, 2024. Okay? So ito nga po yung gusto ni Rizon Taveros, no? Directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the claim of a gentleman's agreement involving the administration of former President Rodrigo Duterte. So ngayon mga kababayan, may problema kasi dito. Na-content ko na to dati, pero may problema kasi dito. Sa gusto nga po ni Rizon Taveros. Kasi malinaw naman kasi dito mga kababayan, ang sabi ni Rizon Taveros, directing the appropriate Senate committee. So hindi si Rizon Taveros po yung mangunguna sa hearing sa Senate kung matutuloy man. 'Di ba? So pag sinabi po kasi natin directing the appropriate Senate committee, ito po yung Committee of Foreign Relations. Ang may hawak po diyan si Amy Marcos. Ayan po ang problema natin dito. Si Amy Marcos po ang may hawak ng committee na yan. So anong nangyari dito mga kababayan in layman's term, 'di ba? Dahil nga po sa hindi naman si Rizon Taveros ang may hawak po ng committee na yan, nag-request si Rizon Taveros na, "Oy Amy, baka pwede namang magkaroon tayo ng hearing dyan sa gentleman's agreement na yan." Pero sad to say, dalawa lang po kasi pwede mangyari diyan. 'Di ba? Deadmahin ni Amy Marcos yung request nga po ni Rizon Taveros, or gumawa ng subcommittee si Mig Zubiri kasi siya yung Senate President para magkaroon nga po ng hearing.
So paano natin malalaman yung katotohanan dito na ang presidente nga po natin ngayon ay namumroblema na, samantalang itong si Amy Marcos, ang sagot niya lang ay OA. Sabi ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos called the critics of former President Rodrigo Duterte gentleman's agreement with Beijing as exaggerated or OA. Over daw po, mga kababayan, over daw po tayo mag-react, sabi ni Amy Marcos. Sa tingin ko, kung meron mang OA dito, sa tingin ko medyo OA na po ata yung pagtabas ng baba mo. Kasi ang alam ko dati nung bata pa si Amy, medyo medyo mahaba talaga ng sobra yan eh. Pero ngayon medyo medyo pumantay na ng konti kasi nga tinabasan niya na. Isipin niyo mga kababayan, no? Kasi yung baba mga kababayan, parte po yan ng skull. 'Di ba yung pinakabuong mukha natin? Isipin mo no, yung buto mo pinatabas mo. So medyo masakit 'yun, 'di ba? Isipin mo, pinatabas mo yung parte ng bungo mo para magmukhang maayos ka kahit papaano. So yan. So OA daw. So ang punto dito mga kababayan, wala talagang plano si Amy Marcos na tulungan yung kapatid niya. At bukod dyan mga kababayan, meron pa dito, no? Sabi naman ni Tolentino, Senator Francis Tolentino on Monday said there is not enough basis for the Senate to investigate the former President Rodrigo Duterte alleged gentleman's agreement with China, considering that the agreement, even if true, is purely verbal. Okay. So sabi naman po ni Tolentino, 'di ba? Wala naman daw po kasing kwenta. 'Di ba? Wala naman daw po kasing kwenta na pag-usapan yung gentleman's agreement kasi kung totoo man 'yan, hindi naman daw po ito documented, isa lang tong verbal. Pero ang punto dito mga kababayan, hindi ayun yung point eh. Ang point kasi doon mga kababayan, ito po yung ginagamit ng China para po harasin tayo sa West Philippine Sea. Hindi yung punto diyan kung ito ba ay na-execute na, kung ito ba ay binding, hindi yan yung usapan. Ang usapan kasi dito, ito yung ginagamit ng China. 'Di ba? At bukod diyan mga kababayan, pati rin ito si Coco Pimentel, nakakampi rin po sa Senado ni Rizon Teberos, hindi rin agree eh. Parang ito yung lumalabas dito, no? So sabi naman ni Coco Pimentel, Senate Minority Leader Coco Pimentel said on Friday, April 5, that any informal agreement involving a Filipino with foreigner is not going to be binding upon the countries regardless of the former government position. So ito medyo medyo blurred. No, parang medyo cloudy. Yung statement dito ni Coco Pimentel. Pero ang sinasabi dito ni Coco Pimentel na kung ano man yung agreement ni Digong, wala namang kwenta yun. So ibig sabihin ba nun, hindi na kailangan mag-hearing? Kasi parang ngayon ang lumalabas eh. 'Di ba? And then mga kababayan kasi, ang hindi lang po kasi nakukuha ng iba, bago po kasi sabihin ni Harry Roque yung tungkol nga po sa gentleman's agreement, lumabas na po yan sa DFA. Actually, hindi ko na makita yung yung pinaka-article nito. Pero ito DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. So ito nga po ito ay lumabas noong March 12. Pero yung gentleman's agreement nga po na sinabi ata ni Harry Roque, mga March 15 ba lumabas yon? Parang ganun, di ba? March 15 or March 20 ata lumabas yon. So bago kasi sinabi ni Harry Roque, yung gentleman's agreement na yan, umaalingasaw na po yan. DFA po unang nagbanggit niyan. Na meron talagang agreement daw, sabi ng DFA mismo, na dapat tubig at pagkain lang talaga ang pwedeng ipadala sa BRP Sierra Madre at walang construction materials. So yon, 'di ba? So para sa akin, in my own opinion, kailangan talaga natin malaman yung katotohanan dito. Especially nga ngayon na nagsalita na nga po si PBBM. 'Di ba? So malalaman natin ang katotohanan kung naka-under oath yung mga resource person. At dyan po papasok yung Senate at saka yung Congress. Sana nga matuloy eh. Kung hindi man ito makapasa sa Senate probe, sana sa Congress na lang.
or sa House. Di ba? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa 1,155 po na nanonood. Sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays, ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni PBBM regarding nga po sa gentleman's agreement nga po ni Digong. Na ngayon po talaga ay inaalam po talaga ni PBBM ang punot dulo nito. Inaalam niya talaga eh. Kasi ngayon lang natin nalaman na si PBBM pala is nagtatanong na. Tinatanong niya yung mga tauhan ni Digong dati at pagdating nga po ni Wang Zilian yun, di ba? Ni Wang Zilian, pagbalik nga po galing Beijing, tatanungin din po siya ni PBBM. Di ba? So, I don't know about Gadon. One time I heard him na maka-Duterte siya. Ayan din ang pagkakaalam ko, pero ang lumabas kasi nung nakaraang content natin, mas matimbang sa kanya yung mga PBBM. Mas matimbang sa kanya yung mga Marcos. Yan po yan, no? So, yun mga kababayan, no? So, comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So, thank you po mga kababayan, no?